Hindi nauubusan, hindi nagkukulang. Pinili na namin ang pinakamaingay. Umpisahan na natin in 5, 4, 3, 2, 1. This is Click It. Click Entertainment Today. Matapos makakuha ng mixed reaction sa pagsusuot ng crop top ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo nitong nakaraang linggo, laman na naman ito ng balita matapos lumahok sa hukbong dagat ng Pilipinas. Isa na ngayong certified member ng Philippine Navy Reserve Force na may rank na Petty Officer First Class si Kaloy. Ayon sa newly appointed Navy reservist, I am proud to have the privilege of being enlisted in the Philippine Navy Reserve Force, a recognition I never expected in my lifetime. Wearing this Navy uniform fills me with immense pride. With all my heart, I thank the Philippine Navy for prestigious recognition. Iba-iba naman ang reaksyon ng netizen sa bagong achievement ni Kaloy. Pamilya nga niya, di niya maayos, problema pa kaya ng gobyerno. Ako nga, exam pasado lahat, di nakakapasok sa Navy. Ha ha ha. Kaloy for President 2040. Ha ha ha. Usap-usapan naman sa TikTok at ilan pang social media platforms ang series of reposts ni Jam Villanueva, ang girlfriend ng aktor na si Anthony Jennings. Napansin ng netizens na puro quotes ito mula sa isang taong nagmamahal pero niloloko. Here are some of the quotes. How disgusting I feel knowing however far I could be, there's always a feeling that you're not being loyal to me. Finding out what they did behind my back, I will never forget your conversation with the girl you told me not to worry about. The audacity to act like nothing happened, as if they didn't disrespect and hurt people, ruin someone's mental health and cause trauma. Ang reaksyon ng marami, parinig ito kay Anthony at sa on-screen partner nitong si Maris Racal. Matatandaang nagsimulang umingay ang isyung may relasyon na nga ang dalawa matapos i-anunsyo ni Maris sa publiko na hiwalay na sila ng kanyang much older boyfriend na si Rico Blanco. Say nga ng ilang netizens, gigil din ngayon ang netizens sa anak ng TV host na si Kim Atienza na si Eman Atienza. Nagsimula ito sa kanyang viral na Guess the Ville TikTok Challenge kung saan naghulaan ng grupo nila Eman kung magkano inabot ang bill nila sa isang fancy restaurant. Inakusahan sila Eman ng insensitive at feeling privileged dahil sa pagfe-flex ng kanilang yaman gayong maraming naghihirap at nagugutom sa Pilipinas. Paliwanag naman ito, joke lang daw ang challenge dahil hindi naman sila ang nagbayad, kundi ang kaibigan nilang may birthday. Banat naman ni Eman sa mga bumibira sa kanya, bakit ang mga celebrities tulad ni Nadine Lustre at BTS members ay pwedeng mag-flaunt ng kanilang yaman without being judged? Nadine Lustre at the Bulgari event praising her saying radiant as always mother. If you're gonna hate on me for being rich, you need to do the same for everyone because guess what? Your favorite celebrities, not just in the Philippines but worldwide, if you have a BTS profile picture, I don't want to hear you talking. Sagot naman ng isang netizen sa kanya, those celebrities are working though, worked hard to get to where they are. You can see the difference? Tinawag pa si Eman na isang nepo baby dahil hindi lang dahil ama nito si Kim Atienza, kundi isang stockbroker at Chinese school-owned ang kanyang ina. And of course, apo si Eman ni Lito Atienza na matagal ding naupong mayor sa Manila noon. March of this year nang sampahan ng kaso si Christy Fermin at mga co-host nitong sina Wendell Alvarez at Romel Chica ng mga magulang ng aktres na si Sara Labati. Ayon sa kanila ay sinisiraan daw ng tatlo sa kanilang online show ang kanilang anak na si Sara kaya't nagsampa sila ng mga kasong cyber libel, harassment, defamation at unjust vexation. Pero kamakailan lang ay nabalitang na-dismiss ng korte ang mga kasong ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa radio program na Christy Per Minute, binasa ng host ang ilang bahagi ng resolusyong natanggap niya. Inaantabayanan din ng publiko ang resulta ng mga kaso na isinampa rin kay Christy ni Bea Alonzo, Dominic Roque at Sharon Cuneta. Palaisipan naman sa netizens kung nagpansinan ba sa Hermes Fashion Show noong Paris Fashion Week sina Heart Evangelista at Pia Wurtzbach
Matatanda ang nagsimula ang friction sa dalawa nang i-hire ni Pia ang ilang miyembro ng dating glam team ni Heart na natanggal sa kanilang trabaho matapos ang ilang akusasyon ng panloloko sa aktres at fashion icon. Sa isang video sa social media, makikitang nasa front row ng fashion show si Heart kausap ang Phil-American supermodel na si Kelsey Merritt habang nasa likuran naman nila ay nakaupo rin si Pia. Say nga ng netizens, maganda si Pia sa model pero fashion influencer? Paano siya pag walang stylist? Pag fan ka ni Pia pagdating sa fashion, yay, baduy ka, kadiri, ha ha ha. Kelsey and Heart in one video and beside each other in the front row, maybe Pia can join in with your chika. She's just right behind you guys, hehe. Dahil sa paglulurk ng ilang netizens sa social media accounts ng dalawa, napansin din nilang hindi na pina-follow ni Heart at Pia sa Instagram ang isa't isa. Hindi matukoy kung kailan ito naganap, ngunit malinaw na pinutol na ng dalawang fashion style stars ang ugnayan nila sa social media. Stay tuned for more celebrity news because we are ready to give more with just one click. This has been Click It. Click Entertainment Today.